kung may nakakilala sa inyo, kapitbahay nyo to, kababayan nyo ito, or kayo mismo na pamilya, kung ano man ang inutos sa inyo ng gobyerno na wag nang magsalita, maawa kayo dun sa kamag-anak ninyong ginorgor. Karapatan nyong sabihin sa taong bayan kung ano ang nangyari. Dahil ang OFW, ang sabi ng mga buwaka ng inang, mga politiko, ang OFW ay what? Bagong bayani. Di ba? Ngayon, mga palangga, paano natin ngayon malalaman? Wala eh. Meron bang crime na mag-uulat ka, hindi mo sinabi yung pangalan? Saan nangyari? Well, sa Saudi. Ang laki ng Saudi. Which part? Saang barangay, di ba? Wala talaga. Kasi mga kababayan, ang gustong i-paint ng bangag na ito ay kasalanan ng nakaraang what? Nakaraang administrasyon. Kaya wala talaga tayong patutunguhan, palangga. Kapag itong ano na to, itong mga bangag na ito ay ipagpapatuloy yung ganitong klaseng style, di ba? Ano oras na dyan? Sorry. Sorry mga palangga. Okay? Bagong bayani dahil sa remittance sa mga OFW na ngayon nininenok ng bangag, sabi ni Winnie Kalingsan. Ang dami mga issue. Ilang araw-araw. Ayan, mukhang nagbatawag siguro yung bangag. Teka, putang ina, may tumatawag sa akin. Sagutin natin. Hello, bangag. O, sabi ko sa inyo, si bangag eh. Ano? Ano sabi mo? Titigil ang nga bells ko? At ang ina ka, hindi ako titigil. Bakit mo hinayaang matsugi ang ating kababayan? Katatapos mo lang sumingot. So, hindi mo alam ginawa mo. O, ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? Ano? Magkano? Walang kabayaran. Walang kabayaran ang aking pakikipaglaban at hindi mo matatakasan ang iyong kasamaan kasama ang iyong pamilyang bangag. Ang kapal ng pagmumukha mo. Nakuha mo pang tumawag. Okay. So kasama mo yung mga media. Salaw. Magkano binigay mong payola? Okay. Sinalaksakan mo yung Kipayla Boom? Walang kapatawaran ang ginagawa mong hinayupa ka. Hindi ko re-retract yun. Julul ka ba? Alin? Yung authenticated na bangag ka? Alam ng taong bayan na bangag ka. Alam ng taong bayan na ikaw ay salot sa lipunang ito. Wala kang jetlog. Ito, may hello, bangag, diyan ka lang. Babasahin ko lang to. Sabi ni Nat, wala ka daw jetlog. So missing hot. So missing hot ka ngayon. Ilang gramo siningot mo? 1 to sawa. Yung friend ko, si Cathy B. Okay. Ayaw mong kasuhan kasi natatakot ka. Ayaw mong kasuhan si Cathy B. Nanginginig yung itlog mo. Okay? Talagang manginig ka doon. Dahil si Cathy B, hindi ka uurungan nun. Hindi kayo uurungan nun dahil kakampi na taong bayan. Magkano? Sasaksak namin yan sa ngangabels nyo lahat. Lahat ng ninakaw mo bangag sa kaban ng bayan ay ipapaluwa natin sa inyo. Okay? Ipapaluwa namin sa inyo. Teka lang. Tinatanong mo kung anong comment ng mga tao? Sabi ni Marie, tinatanong ni Marie, magkano daw ang budget mo sa pulburon? Okay. Up to sawa? Up to sawa, kapal talaga ng mukha mo, ano? Okay. Natanong ni Bangag kung ano pa daw mga message nyo. Ipatuloy ka daw. Tuloy ka ba? Hindi. Kaya no wonder. Okay? Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ang kapal na mukha mo na hinayaan mong mategi ang ang kababayan ko diyan sa Saudi. Wala kayong pakialam. Dahil gusto nyong hawakan ang buong Pilipinas. At wala kayong pakialam dahil hawak nyo na ang buong what? NBI? PNP? Alam naman namin yon. Alam namin, okay,
kung gaano kayo kasama, pero hindi kayo magtatagal. At ikaw, buwisit ka, ha, na bangag, nagbablog ako, patawag-tawag ka pa. Tika. Ha, patawag-tawag ka pa. Si Satanas? Hindi niya ako kayang bayaran. Dahil hindi ako tatanggap. Ano? Hindi ako tatanggap galing sa kaba ng bayan. Ipapalunok ko lahat sa inyo yan. Sabi ko sa'yo, wag mo ako tinatawag-tawagan kapag nagbablog ako. Pero sige, pagbibigyan ka ng time. Ang kapal ng mukha mo. Sabi ni Ans, animal kang bangag ka. Sabi ni Casey, jutang ginina mo daw. Buwa ka ng ginimis ka daw. Okay? Pati Ilocos Norte, sosolohin nyo na. Ano? Si Amy Marcos. Natatakot ka, baka matalo si Amy Marcos, yung kapatid mong mangga. Ano ginagawa nyo? Pinatakbo mo sino? Nakita ko, nag-file kayo ng candidacy. Si Cecil Araneta at saka si Matthew Marcos. Natatakot si Manang Amy mong manggagamit. Na kapag siya ay natalo, okay, babalik siya sa Ilocos at hahawakan niya ang Kapitolyo ng Ilocos. Mga Ilocano, ito, nagsasabi si Bangag na mayroon silang game plan ng kanyang kapatid. Kayo dyan na mga taga, Lawag, San Nicolas? Ito si Bangag, may sinasabi sa akin. So takot na takot yung kapatid mo na matalo dahil sa bunganga namin. Sa bunganga ko. Okay? Wala, hindi mo kami kayang bayaran. Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang sa gupit ng taong bayan. Yung sinuport, yung inano nyo nila Abalos na nahuli sa Alitagtag. Nasaan na yon? Yung driver na may 1.8 na nahuling pulburon. Tapos kinabukasan 1.4, yung nagbidabidahan ka. Nilunok mo na lahat ng pulburon? So naubos na yung supply na yon? Ang kapal talaga ng mukha mo, ha? Patawag-tawag ka pa para sabihin sa akin at iparinig sa taong bayan kung gaano ka kawalang hiya. Paway? Did I say paway? John Limcaco? Si Amy Marcos. So, alam ko naman ang plano ninyo. Meron kayong plan A, plan B, and plan C. Huwag mo na ipagmamalaki sa akin, buha ka ng ina ka. Okay. So talagang totoo nga talagang sinabi ng mga taong bayan na hindi ka ilalaglag ng kapatid mong si Amy Marcos kasi nakaplano na kayo na kapag natalo siya sa Senado, babalik siya sa Kapitolyo ng Lawag, Paway. Saan ba yun? Wala. Yes, alam namin ganid ka. Alam namin punyeta ka. Wag kang aapi-api, buwisit ka. Alam namin. Yung sa Bureau of Customs. Si Michael Ma. Tatawa-tawa ka pa. Na in-appoint mo. Na hanggang ngayon, special envoy to China, wala kang pakialam, Bangag. Wala kang mukhang maipagmamalaki. Yang duran-duran na yan. Nag-enjoy ka. What? Ilang gramo? Shit. Isang garapon ang tinira mo during Duran-Duran? Garapon talaga. Alam namin na favorite mo ang pulburon. Kaya sa susunod, punyeta ka, sa susunod ay patatansikin ka na namin dyan. Mag-antay-antay ka lang. Akala ninyo, busy-busy kayo sa halalan ngayon, ha? Nilalaro nyo lahat ng magpamilya para manatili kayo sa pwesto. At binabayaran nyo lahat ng mga yes dahil sa ayuda. Sabi niya, mga kababayan, mga palangga, wala na daw paggawa ang Pilipino. Kasi hawak ninyo. Hawak nyo sa liig kasi nababayaran nyo ang lahat. Alam namin yan. Pero darating ang panahon, kayo ni Lisa Tanas, pagbabayaran kayo ng taong bayan, 10 na mga angka ninyo, mga kabataan. Bye! Reset.
Anyway, mga palangga. Ano na? Imagine mo? Patawag-tawag pang hinayupak? Anyway, sabi ni Ellen ba, kinuha lang yung exact location. Buisit. Pero sa totoo lang, mga palangga, seriously speaking, nakakagalit, alright? Nakakagalit ang ginagawa ng gobyernong ito. Kahapon, okay? Kahapon, pero kahapon ko lang napanood. Imagine mo, May pa ba yan sila nag-start? Diyan kay Alice, ano na yan, yung tungkol sa Pogo na yan. Alright? I'll talk about that. Napanood ko yung part ng sinasabi sabi ni Melvin, ang Diyos sisingil dyan, madam. Nagpunta na yan sa Dubai, tapos bumalik pa doon si Lisa Tanas, ang lapit na nila doon. Exactly. Diba? Pumunta si Lisa Tanas doon, diba? Anyway, mga palangga. Balik tayo dito. Kung tingnan niyo kung paano nila pagtakpan. Okay? Kung paano nila pagtakpan ang mga issue. Yang Alice Go na yan, issue na yan, yung Pogo na yan, mga kababayan, at doon, naghiring-hiring na naman, ito, Senator Bato, bigyan ka ng laban. Doon sa hearing na yon, sinasabi ni Senator Bato na mayroong taga-Malacanang na nag-utos dito kay Mary Ann Maslog na kung saan nag-facilitate, na tumulong o binisita si Alice Go doon sa Indonesia. Mahaba yung chika na, but hindi natin pag-uusapan yung detalye. May isang Mary Ann Maslog na namatay na noong 1993 ba? In the 90s, na involved sa textbook scam during that time, panahon ng Estrada time. Okay? So ngayon, nagpapalit yata ng mukha, nagpa-retire or something, para matakasan niya yung issue na yon, ay declare niya sa kanyang abogado na nategi siya. So from Mary Ann Maslog, naging Jessica Francisco siya, napadpad siya based sa mga available online na balita. Pumunta siya ng Amerika, nagkaroon siya ng jowa na Mr. Smith, nagpapalit ng mukha, nagpapalit ng pangalan, bumalik sa Pilipinas at ngayon, ayan, sangkot daw dyan sa pagkipag-usap kay Alice Go para konbensihin, ayon kay Senator Bato, konbensihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na idamay si Duterte, si Bato, si Bongo, at yung isang general na kasabwat sa Pogo. Maganda na sana ang ginawa mo, Senator Bato. Nasabi mo, I will pin you down. Diba? Sabi niya, alam ko, may A1 information ako, My God, mga palangga. May A1 information ka, Senator Bato, na kayo ay idadamay o dinadawit sa galing sa A1 information mo sa Malacanang. So bakit hindi mo pigain na ipatawag kung sino ang nagbigay ng impormasyon sa iyo na inuutusan itong si Maslog para kayo ay idawit, 'di ba? Kayo ng pangalan ni kasama si Pangulong Duterte. Kaya nga Senator Bato ito na lang. Okay, sabi kasi ng mga palangga, straight PDP laban o lahat ng itaas ng mga kamay ni Pangulong Duterte. Wala naman yan Bato, may chance ka pa. This is my challenge to you. Nakita mo to mga palangga ko? Ang dami kami. Kami ang nagpanalo sa iyo in 2019. Kung ituloy mo ang PIDEA leaks, ipatawag mo si Kumar, ipatawag mo si Lisa Tanas, at pati yung sinasabi mong A1 information na sinasabi mo na may umutos kay Maslog, maaaring iboto ka ng taong bayan. Kung makita namin na ikaw ay mayroong balls. Okay? Baka tumawag ulit si Bangag pag narinig niya to. Ngayon, mga palangga. Okay? So ngayon, alam na ni Bato, sinabi niya, maano ka na lang namin, mabuboto ka namin, itutulungan ka ng Pilipino kung maninindigan ka. Kasi ang siga-siga mo doon, ang yabang-yabang mo doon na talagang maganda naman yun kung nagsisinungaling, yun nga, pinake niya yung death niya. Alam mo na mayroong A1 information ka sa Malacanang. Di ba? So bakit
Ayan, takot daw si Bato, sabi, bakit? Dami pa rin pasikot-sikot. Alam namin na yung Pogo hearing na yan ay pang cover up. Okay? Pang cover up, mga palangga. Okay. Dali. Isa pa. Okay? Ngayon, alam namin na pang cover up lang yan sa mga tunay na nangyayari sa Pilipinas. Ayan. Baka tumawag na naman si Bangag. Tangin na talaga to, ah. Dali lang. May tumatawag na naman. O, Bangag, narinig mo na naman. Sabi ni Senator Bato, mayroon dyan sa Malacanang na inutusan ninyo para bayaran o kausapin si Maslog. Okay? At makipag-ugnayan sa general na si Makaspak. Okay? Makaspa, whatever. May kaspa sa ulo siguro yon. Okay? Okay, para papirmahin ng affidavit na si Duterte, si Bongo, si Bato at ang isang general ay idadawit ninyo sa Pogo. Sino? Bangag, sumagot ka. Sino ang inutusan ninyo? O sino ang nag-utos? Si Lisa Tanas na naman. Dahil alam namin na ang asawa mo at ikaw ay magkasabwat sa lahat ng kababuyan. Alam ko, dahil yung si Lisa, mabait yung asawa mo? Mabait? Babait lang yan kapag wala nang hiningayan. Huwag mong ipagtatanggol yung asawa mo. Babait lang yan pag wala ng dugo. Sisipsipin ng taong bayan ng dugo niyan. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko sa'yo, yung asawa mo ay kasabwat sa lahat. Kidnapping, smuggling. Ngayon, etong sinasabi ni Senator Bato, na may taga-Malacanang na inuutusan ninyo si Maslog at ang mga PNP General para idiin ang mga Duterte at sila. Mahina si Bato? Kaya niyong bayaran? O, sasabihin ko kay Bato, oy, Senator Bato, ito, usap ko si Bangag, kaya ka daw bayaran? O, Senator Bato, challenge to sa'yo. Okay, pupush ko si Bato, huwag kang tatawa-tawa dyan. Kahit hindi kita nakikita, nararamdaman ko yung ngiwi mo, Bangag. Okay? Sabihin ko kay Bato, yan, narinig niya ako ngayon, na ipatawag yung asawa mong talipandas. Si Lisa Butod, ipatawag yan dahil yan ang laman ng CCTV doon kay Agent Morales na magpapagurgor, okay, kay Agent Morales. Kaya napakawalang hiya ninyo. Masaya daw siya. Si Kumar? Alam ko, binigyan kayo ng 20 million. Di ba? Kaya nga si Kumar ngayon, di ba? Hindi nyo na. Kaya nga putol lang cancel yung PDEA leaks hearing eh. Pero tignan natin. Kung si Bato ay talagang maninindigan. Bato, maninindigan ka ba? Okay. So, lahat ng senador? So alam mo na nagkabayaran ng 900 million? Para itigil? Sino nagbayad? Kayo? O yung asawa mong Judas? Alam ng taong bayan na lahat ng nangyayari sa Pilipinas ay kagagawa ninyong mga salot kayo sa lipunan. Hindi mo na mariredeem ang pangalan ng pamilya mong kawatan. Ang Araneta, Marcos Romualdez, yung mga Marcos, kayo, ikaw, si Amy, pamilya mo, yung Marcos Romualdez. Dahil kayo ang maingay na kawatan. Lahat gusto ninyong hawakan, lahat gusto ninyong kamkamin, lahat gusto ninyong pahirapan ang Pilipino. Kaya alam ko, high na high ka na sa kabangagan mo. Alam namin yan. Huwag mo ipagmalaki. May concert uli? May concert ka uli? Sino? Beatles? Sukang-suka sa'yo yun, kapal na mukha mo. Huwag mong ipagmalaki. Huwag mong idadahilan sa akin, Kuting. Huwag mong idadahilan sa akin, Bangag, na regalo yun ng kaibigan mo. May batas dyan na hindi pwedeng magtanggap ang kaibigan o hindi magtanggap ng regalo kahit kanino man ang isang politiko
o taong gobyerno. Kaya wag mo pagmamalaki sa akin na kaibigan mo. Magkano, ilang project ang binigay mo sa kaibigan mo? Sinungaling ka. Bangag ka. Hindi mo alam na may batas na hindi dapat nagtatanggap ng suhol, ng bribe o gift ang mga politiko galing sa kanino mang kaibigan. Alam ng taong bayan yan. Magsama-sama kayo lahat sa impyerno. Tigilan mo na ang pagbabangag mo. Let's ka.